Minabuti kong sumulat sa iyo, mahal na Teofilo, ng isang maayos na kasaysayan na mga naganap sa amin upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan. Noong si Augusto Cesar ang emperador ng Roma at si Herodes naman ang hari ng Judea, isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel upang dalawin ang isang dalaga sa Nazaret na nagngangalang Maria. Huwag kang matakot, Maria, pagkat kinalulugdang ka ng Diyos. Maglili ka at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Paano mangyayari? Dalaga pa ako. Pasa sa iyo ang Espiritu Santo. Dahil dito itatawagin siya anak ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Hindi nagtagal, nagpunta si Maria sa isang bayan sa Judea upang dalawin ang kanyang pinsang si Elizabeth. Elizabeth! Maria! Maria! Pinagpala ka sa mga babae. Pinagpala rin ang sanggol mo. Nang marinig ko ang bati mo, gumalaw sa galak ang sangkol sa aking tiyan. Pinupuri ko ang Panginoon. At nagagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Mula ngayon, tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Mga taga-Nazaret, ayon sa kautosang ipinalabas ni Augusto Cesar, kinakailangang ang lahat ng mamamayan na nasasakupan ng Galilea at Judea ay dapat magpatala sa kani-kanyang bayang sinilangan. At pumunta sina Jose at Maria sa Bethlehem sa Huda upang magpatala. Subalit wala silang matuluyan sa Bethlehem, kundi isang hamak na sabsaban. Kinagabihan, may mga pastol na nag-aalaga ng mga tupa sa parang. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagliwanag sa paligid nila. Sa araw na ito, isinilang ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Agad silang pumaroon upang makita ang sanggol sa sabsaban. Sila ang una nagpahayag ng mabuting balita. Makalipas ang isang linggo, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Dinala ni na Jose at Maria ang bata sa Jerusalem upang ialay sa Diyos. Nang matapos nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, sila'y bumalik sa Nazaret. Nang 12 taon na si Jesus, isinama siya ni na Jose at Maria sa Jerusalem para sa pista ng Paskwa. Ngunit nang sila'y papauwi, nagpaiwan si Jesus. Bumalik sila sa lungsod at na ikatlong araw siya natagpuan nila sa templo, nakaupong kasama ng mga guro. Kahanga-hanga siyang mag-usap. Kanino anak ang batang ito? Siya'y taga-Nazaret. Kasama po namin siya. Ipagpaumanhin po ninyo. Ang lahat na nakarinig ay namangha sa kaniya. Anak, bakit mo ginawa ito sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Bakit niyo ako hinahanap? Di niyo ba alam na dapat kong gawin ang gawain ng aking ama? At lumago siya sa karunungan at sa pangangatawan at pagbibigay lugod sa Diyos at mga tao.
Lucas, unang kabanata. Kagalang-galang na Teopilo, marami na pong nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga tao na buhat pa sa pasimula ay nakasaksi nito at nangaral ng magandang balita. Kaya matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo, upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. Noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo buhat sa pangkat ni Abias ng pangalay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula rin sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at sila'y kapwa matanda na. Isang araw, nanunungkulan ang pangkat ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpalabunutan, ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siyang nahirang na magsunog ng insenso. Sa oras ng pagsusunog ng insenso, pumasok siya sa templo ng Panginoon, habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin. Doon ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ito sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong sawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa Panginoon nilang Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, nataglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin sa daang matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, Paano ko pong matitiyak na mangyayari yan? Ako'y matanda na, at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, Ako'y si Gabriel na naglilingkod sa Diyos. Sinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Kaya't mga senyas na lamang ang ginagamit niya. At napag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy kinabagan ako ng Panginoon, sabi ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang sanhi ng aking kahihiyan sa harap ng mga tao. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Paglapit ng anghel sa dalaga, binati niya ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos.
Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At siya'y tatawagin mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan. Paano po mangyayari ito? Gayong ako'y birhen. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasan. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baon? Gayunmay naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Kahit na siya'y matanda na dahil walang imposible sa Diyos. Sumagot si Maria. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, iniwan na siya ng anghel. Hindi nagtagal, gumayak si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayang bulubundukin sa Judea, sa bahay ni Zacarias. Pagdating niya, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan, at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya itong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng tao, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Siya'y banal. Ang kanyang habag ay para sa mga taong may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, ikinalat niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad, at pinaalis ng walang dalang anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel, at naalalang ito'y kanyang kahabagan. Tinupad niya ang kanyang pangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth, at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Nagalak ang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak nang mabalitaan nilang siya'y pinagpala ng Panginoon. Makalipas ang 1 linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, Hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit, wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan. Tugon nila. Sinenyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung anong ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias ng masusulatan, at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya. Namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Zacarias at nagpuri sa Diyos.